Nakalulungkot isipin na ang mahirap na kapalarang sinapit ng isang magulang sa kanyang murang edad ay maranasan din ng mismong mga anak sa edad na dapat sana'y tinatamasa ang kaginhawaan sa buhay. Tulad na lamang ni Johnny Avelino, Tubong Tondo, Manila. 7 taon pa lang ako, wala na akong tatay. Nanay na lang ang sa akin. At saka yung ate ko, tumutulong lang manay-hinay ng mga basahan. Nagtatay-tay ng basahan ako. Ang trabaho ko nung dati, nag-iigib ako sa mga bahay-bahay ng tubig, bibigyan ka 5 piso, ganyan, para may pandagdag lang kami pangkain. Hindi maalis talaga sa mahihirap yun, talaga magpupursige ng trabaho para makarecover lang pangkain. Inaano natin sa may pera lang yun, talagang yung mga bata talagang hindi nagtatrabaho. Bagamat patuloy na nagsumikap, batid ni Johnny na danas pa rin ito ang mapanghamong estado sa buhay, lalo pat may sarili na itong pamilya. Sa 7 anak kasi ni Johnny at asawa nitong si Nerissa, wala pa sa mga ito ang nakatapos ng kolehiyo. Nakalulungkot sapagkat ang isa niyang anak na si Jake, 16 na taong gulang, ay minsan na rin tinahak ang landas na ayaw maranasan ni Johnny bilang magulang sa kanyang anak, ang magbanat ng buto sa musmos nilang kaisipan. Si Jake ay halos 4 na taon ginugol ang buhay sa Divisoria bilang kargador ng mga kahon ng isda. Sa mga panahong tanging makatulong lang sa pamilya ang nais, ipinagpaliban muna ni Jake ang kanyang pag-aaral. Sabi ko, kung yan ang gusto mo, kung ayaw mo mag-aaral na huwag ka lang mababarkada sa mga masasamang bigo. Hindi, tumutulong-tulong siya sa kapitbahay namin ititinda ng isda sa Divisoria. Habot tayo siya ng 80, ganyan, minsan 100. Tapos bibigay siya ng ulam. Sabi ko, sige, mas maganda na rin yung ganyan. Nakikita kita na nakakatulong ka naman sa mama mo. Kwento ni Johnny, hindi niya gusto na ang sino man sa kanyang mga anak ay mamalagi sa landas na kanyang pinagdaanan. Lalo na kay Jake dahil umaasa si Johnny na kaya nitong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, laking pasasalamat ni Johnny na nito lamang taon ay napasama si Jake sa programang Project Angel 3 ng kagawaran ng paggawa at empleyo na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga child laborer at kanilang mga pamilya. Dahil sa tulong pang-eskwela ng kagawaran, porsigido na ngayon si Jake na ituloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system. Bukod sa natanggap na paunang tulong, ang kagawaran ay magbibigay rin ng pangkabuhayan para unti-unting makaahon mula sa kasalukuyang kalagayan. Umaasa si Johnny na ang mga susunod na henerasyon ng Avelino ay mawakasan na ang tila sumpa ng masalimuot nitong kahapon. Bagkus, may pamana ang kaginhawaan sa hinaharap.